kwentuhan, wag nang magpahabol. Ang saya ng umaga, dito'y sumasayaw. Buhay na buhay ang araw, wag nang magtatagal. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Damdamin mo't puso, dito sa morning kwentuhan, walang talo. Morning kwentuhan, tayo'y magkakasama. Kwento't tawanan, sa umaga'y may saya. Morning kwentuhan, ang araw sisigla. Sabay-sabay natin gawin, makulay ang umaga. Isang masayang umaga, ito ang pangarap. Ligaya at kwentuhan, dito'y nananaga. Bawat tunog bumibigkas ng saya. Oh, morning kwentuhan, ikaw ang bida. Morning kwentuhan, tayo'y magkakasama. Kwento't tawanan, sa umaga'y may saya. Morning kwentuhan, ang araw sisigla. Sabay-sabay nating gawin, makulay ang umaga. Ayan, isang magandang umaga mga ka-Radio Agri at ayun, ako po makakasama niyo muli para sa isang morning kwentuhan. Ayan, I am Lloyd at ayan, so meron tayong pinost kahapon na meron tayong special guest. Ayan, ito ay hindi naman nalalayo sa ating buhay. Nalalayo sa ating buhay. Ito ay isa sa aking pinakamalapit na kaibigan. Ayan, so before natin siya introduce, so gusto muna nating batiin ng isang magandang umaga ang ating mga nakikinig at ating mga tagapaganood, ano daw, ating mga nanonood ngayon sa ating live stream. At ayan, wag nyo pa rin pong kalimutang i-follow ang ating official Facebook page na Radyo Agri 90.1 Filmec. So ayan, bago tayo magsimula, gusto mo nating batiin? Gusto mo na nating batiin ang ating mga tagapakinig at syempre ang ating Director 4 na si Dr. Junicia G. Alvindia at syempre ang ating Director 3 na si Sir Joel B. Dator. At huwag natin kalimutan lahat ng ating mga division chiefs and ating mga staffs na nakikinig sa kanilang division ngayong umaga. At syempre ang ating mga securities, mga utilities at ating mga drivers na nakabiyahe ngayong umaga. Mag-ingat po kayong lahat. So ayan, hindi ko na mapatagalin dahil mukhang excited na ang ating guest for today. So ayan, so mag-recap lang po muna ako ng konti sa ating topic last time. Bali, ang topic natin last time ay mga what if sa buhay. Whether sa work, relationship, and sa mga opportunities na na-miss natin. So ayan, so sa ating mga Radyo Agri, tumutok lamang po kayo at bibigyan po namin kayo ng isang topic na maaari nyo makapulutan ng mga bagong aral. Ayan, so ang topic natin today ay kwentong buhay, usapang timing at tagumpay. So, bigyan lang po tayo ng konting intro. Wow, syempre bida ko ngayon, ako lang, ala ngayon yung aking partner eh. Wala ngayon si partner Jonah, ayan. So, meron po tayo agad na comment for this morning. May super pretty na kumare shoutout ate. So, ayan. May nagko-comment na po tayo agad na friends ng ating super sikat na
in demand na guest mamaya. So, papakilala ko po siya mamaya. So, stay tuned lang po kayo. So, ayan. So, shoutout din kay partner Jonah na nakabiglang biyahe. Kaya ako po muna ang kasama nyo ngayon. So, bali, ang tawag po natin ngayon ay kwentong buhay, usapang timing at tagumpay. So, alam naman po natin na tayong lahat ay medyo may times na tinatanong natin yung sarili natin kung tayo ba ay sumakses na, tayo ba ay nagtagumpay na sa buhay. Pero we all know naman po na tayo ay meron kanya-kanyang phase ng buhay na masasabi natin na talagang tayo ay successful na. Whether hindi man sa financial, di ba? So, kaya naman itong resource person natin ay talagang fit sa ating topic for this morning. Ayan. So, hindi ko napatagalin. So, gusto ko lang pakilala sa ating mga karadyo agri ang guest for today na si CM De La Cruz. Ayan. So, baka may gusto kong batiin. Hi guys! Good morning everyone! And of course, good morning sa'yo. Good morning din sa mga nakikinig at sa mga nandito. Good morning po. And syempre, good morning din sa parents ko, sa ate ko, kuya ko, kay Chuy Chuy, kay Kuya Jordan. Good morning po sa inyong lahat. And sa mga Mars ko dyan, within Filmec man or sa iba man na lugar, good morning sa inyong lahat. And ganun din sa Wheels on the Bus na nandito lang, yung isa, nasa FD naman yung isa, good morning. And yun, syempre sa aking boss, kay Mami, tas kila Ate Grace, kila Kuya Allen, kila Ate Michi. Good morning sa inyong lahat. And syempre po, ayun, sa mga friends ko and hindi ko friends, good morning na din. Sana maganda yung araw niyo today. Gusto ko yung hindi ko friends. Diba? Good morning mo pa din. Oo. So, yung mga comment tayo, pataas nga lang po ng konti. So, Diyos ko, ito na para ba yun? mabasa natin ang mga comments natin. Dahil ang dami agad comments eh. Teka lang, kalma guys. Ayan. So, basahin mo naman yung mga comments sa para sa'yo. Ayan, oh. Ayan, sabi ni Joyce, oy, super pretty. Oy, maganda to. Maganda din siya. Good morning sa'yo. Kay Ate Badet, Wheels on the Bus. Ate, good morning, Ate Badet. Kay Ate Irish naman, good morning, Filmec. Kasi dati siya sa Filmec. So, what if... Oo, si Ate Irish. Yeah, Oo. kilala mo Good ba morning siya? po. Oh, ate mo. So, nag-PM siya sa akin, kalaban mo daw yung thoughts mo. Sabi naman ni Jebong, hoy, loko ka, Jebong, ginger powder muna bago mag-guest. Pero totoo, wala kasi akong coffee kanina. Nagluya tuloy. Tapos, Sir Jel, hi po, good morning. Ano to, fans na to lahat. Hala. Yun lang naman. Go CM, dami mong fans. Uy, grabe na. Mga Ayan, kumare. sige. Ayan. So, ayan, maraming salamat po sa inyong comments. So, babalik po kami makalipas ang ilang minuto. So, ayan, stay tuned lang po kayo at panoorin nyo po kung paano ibahagi ni Siam ang kanyang wisdom when it comes sa kwentong buhay at usapang timing at tagumpay. So, ayan. So, babalik po tayo mamaya para basahin ang inyong mga komento. Ayan. So, ayan. Tawag doon si M. Wow, sobrang... Uy, parang di tayo sanay ng ganitong Oo, parang di tayo sanay. Pero syempre nakalive tayo ngayon. So, ayan. So, sa panahon ngayon, di ba, ang daming na talagang meaning ng tagumpay, di ba? Ng mga success sa buhay. So, for you ba, paano mo ma-define yung success? Kasi 'di ba, yung binabanggit ko sa iyo, yung success kasi very subjective siya. So iba-iba siya sa ibang tao. Siguro for me, success is holistic life. Yung parang naka-cover niya lahat, any aspect ng life mo. Like for example, financial mo, yung physical health mo, yung mentally, ganun. So parang for me, success 'yun kapag nakikita mo siya, na-take care mo siya, ganun, yung well-being mo na 'yun. Uy. Wow! Pero that's true, yun yung parang ko sa buhay, yung holistic, parang well-rounded. Oo, dapat lahat ng aspeto na yon medyo stable ka na. Oo. So, para for masabi me, mo na successful na. Oo, yun. Oo, tama naman. Parang yun naman talaga yung general talaga, 'di ba? Parang yung common na definition ng success kapag financially stable ka na, emotionally, yung sa health mo, 'di ba? So tama naman, oo. Pero ayan, so ano pa natin. Pero sa akin kasi si M. Ayun, si M hindi sanay. So ayan. So parang sa akin kasi parang masabi ko yung success sa akin pag yung sa peace of mind, siguro yun yung pinakamahalaga. Kung pipili ko ng isang aspect lang. Kapag nakuha mo yung peace of mind, siguro parang feeling ko nag-success ako, ganun. Kasi parang for me yun yung pinakamahirap. Except dun sa may financial. Although mahirap talaga yung financial. Pero siguro kung hindi man maabot yung financial, Oo, at least may yun, peace of mind. Kasi in the end of the day, kahit masabi mong, di ba yung iba kasi, about sa mga material things, ganun. Pero wala ka naman peace of mind, talo ka pa din, ganun. Siguro yun yung pinakauna kong goal. Oo, para masabi kong konting success. So may peace of mind ka ngayon.
Oo, successful ka na. Ikaw ba, magtatanong kita, ano ba, tawag doon, ano na bang aspect doon sa nabanggit mo na yon, di ba, 4, 5? Saan na ba doon yung na-meet ng success mo ngayon? Ala, nakaka-pressure naman kasi yung topic natin eh. Parang kailangan sumakses ka muna bago ka maging guest dito. Bakit ganon? Yung mga yung mga topic ng iba, what if, mga ganyan. Nung ako best, kailangan mag-isip ako talaga. De, pero ako, siguro parang lahat kasi, tinatry ko siyang i-balance. Kasi syempre wala naman talagang perfect ganun. Pero at least, diba, by the grace of God, talagang natutulungan niya ako sa lahat. Kunyari, physically, at least medyo parang tinitingnan ko rin siya sa family, ganun, sa financially, sa mentally, of course, yun talaga yung, for me, yun yung pinakamahalaga, mentally. And yun yung sagot ko. Parang feeling ko sa mind. Binabalance mo talaga. It's all with the mind talaga eh. Lahat ng magiging outcome ng life mo, nag-i-start siya sa mind mo eh. Kung ano yung paano ka mag-isip, ano yung perspective mo, ano yung values mo, yung core mo. Wow. Kaya talaga kita kinaibigan eh. Pero i-share ko lang sa ating mga listener tsaka nakikinig ngayon. Listener tsaka nakikinig. Sa ating mga viewers at mga nakikinig ngayon, ito talaga si CM, sobrang sipag kasi talaga nito. Lagi kong sinasabi sa kanya, alam mo ang sipag mo, kaya hindi ako magtataka ako kung bigla kang success sa buhay talaga. Praise God. Kaya sobrang talagang... Wow! Hoy, masipag ka din, no? Tumakbo. Kasi... Ay. Hindi, masipag din po yan sa buhay talaga. Kaya kumbaga parang sinishare niya na kailangan talagang i-balance para ma-achieve natin yung success sa buhay. Hindi pwedeng mag-focus na tayo sa financial. While at some point, parang yung katawan mo naman pala nag-suffer, di ba? So, kailangan balance talaga. So, yun yung success sa kanya. Kailangan ma-balance niya yung lahat ng aspect na yun sa buhay. Ayan. So, going back sa ating first question, introduction pa lang kasi yun. Go. Ayan. So, sa ating first question, tawag doon, paano mo ba masasabi na successful ka na sa buhay? Like ikaw paano mo masasabi na pag na-reach mo na ba yung sabay-sabay na yon, okay ka na ba doon? Successful na ba yon? Or paano mo mag-gauge ganun? Paano mo siya mag-gauge? Parang ito na to, ganun. Parang ito na-reach ko na yung success talaga. Ano siya eh, for me kasi wala siya, pointless. Wala siyang endless siya. Hindi siya, kunyari nakuha mo na to, ganun. Kasi maghahangad ka for more. Like for example, pangarap mo talaga magkabahay. Syempre, hindi lang may bahay ka na, ganun. Pangarap mo may furniture din. Pangarap mo na one day may family ka na mabibuild doon. So, siya, papataas siya ng papataas. So, for me, yung success talaga, kapag yung mind mo, parang alam ng mind mo na, okay, successful ka na sa part na to, ganun. So parang grateful ka na. Oo, parang, yung alam mo yung kontento ka, kung ano yung meron ka. For me, success na yun eh, yung nakontento ka. Pero syempre, hopeful ka and expectant for something more. So parang ganun, hindi siya yung So wala siyang dulo, wala siyang finish line. Okay. Kasi iba, di ba, parang feeling ko na success na ako pagka meron na kaming bahay. Nakuha ko na yung mga physical na gusto kong bilhin, di ba? Pero sa'yo nga, parang actually maganda yun. That's the one thing na tawag doon, dapat na meron yung isang tao na hindi naman sa hindi ka dapat mag-settle, pero parang parang continuous kasi dapat eh, 'di ba? Parang ito muna, first success ko to. Nakapagpati ako ng bahay, nakabili ako ng car. 'Di ba? Pero dapat wag ka pa rin mag-stop na alam mo 'yun, yes. Tsaka syempre yung pagiging grateful. Sobrang yan, skill kasi 'yun. Gratitude is a skill. Yung kunyari yung success ng iba dahil meron na, pero hindi sila mapagpasalamat kasi ang mahirap nun kapag wala kang skill na parang grateful ka. Ang tendency nun, kahit ang laki-laki na ng blessing mo, hindi mo siya makikita, hindi mo siya ipagpapasalamat kasi in the first place, hindi ka grateful na tao, ganun. So talagang nasa heart din nasa tao din kung paano niya masasabing, successful na ako sa part na to kasi ganito. Kasi 'di ba may yung iba, parang successful sila kahit maliit na bagay lang, ganun. Happy na sila kahit kaya yung tinatanong ko, parang meron kasi iba't iba tayong tawag doon yung parang bracket ba ng success, 'di ba? Parang halimbawa yung iba, nakapagtapos na ako ng school or parang ipon akong kaunti. Parang sa kanila success na 'yon, 'di ba? Pero syempre nga dapat tayo, hindi naman sa mag-settle tayo sa less, pero dapat continuous pa rin yung dreams natin na for more, 'di ba? Hopeful ka sa lahat ng bagay. Hopeful ka sa lahat. And at the same time, dapat grateful ka. So yun naman yung lagi nating sinasabi. Add up ko lang din For me kasi success is not for yourself lang. Kasi 'di ba lagi tayong naghahangad na gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Pero yung real success nun, yung kung paano mo mai-impart yun sa other people. Like for example, naging successful ka sa career mo.
para sa'yo, success yun. Pero yung parang, alam mo yun, ano yung significance nung parang, Tama. nung success mo na yun, nakapag-impart ka ba, nakatulong ka ba sa iba, ganun. Kahit ano man yan, financially, kahit mentally, di ba, yung wisdom mo, nasi-share mo sa iba. For me, yun yung parang success na nasi-share mo talaga. Oo. Na-pinpoint mo yun, sana nga sabihin ko susunod eh. Same Oo. thoughts kasi tayo, Oo, di ba? Hindi yun kasi inaisip ko lagi. Halimbawa, you have the money, you have the peaceful mind. Pero, I mean, dun ba ma-define yung success mo lang, di ba? Parang sa akin kasi kapag nakatulong na ako sa, especially personal din sa family, di ba? I mean, kapag nakakatulong na ako sa family ko talaga, I mean, sa general, hindi lang yung sa may pinaka-main, di ba? Parang sa akin, isang success ko yun. Pero yung sharing yung knowledge mo, yung wisdom mo sa ibang tao, di ba? Tsaka expertise mo. Parang yung kasi isa pang goal. Para masabi ko na successful talaga ako na, ay, na-share ko yung stories ko, na-share ko yung buhay ko na maging inspiration sa ibang tao. Parang ganun, di ba? Parang may silbi ka naman sa Oo, mundo. ay, ganun. parang yun yung iwan mo kasing legacy eh. Pinaka-purpose. Di ba? Yun kasi yung pinaka parang sa isang heart, yun yung, kunyari, yun yung parang butas ay. Yung parang purpose mo sa life. Ano bang purpose mo sa life? Kasi madali lang kasi kitain yung ano eh, yung pera, madali lang Oo. magpaka-healthy. Ano. Pero anong purpose nun? After nun, ikaw ba lang nag-gain nung parang tinatawag mong success? So, dapat na-impart talaga siya Oo. Tsaka din ang gusto ko din naman bilang sa'yo, bilang kaibigan. Hindi ka kasi madamot mag-share nung, alam mo yun, ng knowledge mo tsaka ng wisdom mo. Yeah, praise Parang yung isang success din na, alam mo yun, parang for me, parang, yung nakikita ko sa'yo na, successful to bilang kaibigan na ganun. Kasi parang hindi siya madamot i-share yung learnings niya, yung wisdom niya. Tapos ayun, sobrang understanding talaga. Ayun naman, oo. Parang May kape sumakses ka talaga. Hindi, pero totoo yan. Actually, yun din yung mahilig naman ako na, kunyari, kumakausap talaga ako ng ibang tao na mas higher talaga yung sa akin. Kunyari, mga ate ko, sila Ate Badet, ganun. Kasi talagang mga matured enough na sila, ganun. Yung mga, alam mo yung iba yung experience nila. Kasi iba yung magiging mo sa kanila ng wisdom. Oo. Kumbaga, hindi mo talaga ina-isolate lang na ito yung wisdom ko, ito lang. Oo. Hindi talaga ganun. Talagang kailangan mo intindihin ibang tao kasi iba yung hugot nila, iba yung upbringing nila, iba yung trauma nila. So, kapag nag-advise sila, iba din. Ganun. Oo. Kaya nakaka-amaze yung tao, sa totoo lang. Oh, actually, kaya nga ikaw yung sinasabi ko lagi na ito yung friend ko na hindi napapagod. Uy, grabe. May Oo. pagod din naman. Doon pala sumakses ka na eh. Kaya sobrang sipag mo, tapos ayun parang Uy, grabe, maangat-angat naman ako ang dito. lawak ng understanding kahit medyo blue na yung nakikita natin. So, ayan. So, nakalive pa rin naman po tayo, no? Ayan. So ayun. So, parang ganun. Kaya sabi ko parang, ito, success talaga to. Naniniwala ako talaga na I claim it. sa dami ng aspect ng success, nakuha mo lahat. Wow, uy, grabe ako naman. talaga. Uy. Siyempre, hindi ka naman magiging guest kung hindi. Saka hindi naman tayo magiging topic. Oo. Nakaka-pressure, di ba? Pero praise God. All glory to God po. Oo, so yun. So parang going back sa topic natin, share ko lang, parang di ba kasi parang, ito yung second question na natin, no? So parang di ba nung para tayo, parang, yung, meron tayong goal, di ba? Meron tayong nire-reach na, pag na-reach mo to, success ko na as a kid, gano'n. So parang nung bata ka, ano yung definition mo ng success? Tapos ano yung parang growing up, nababago? May nabago ba? Or, nung bata ka, same pa rin yung definition mo ng success? Syempre, nung bata ako, iba yung success na definition eh. Kasi, di ba, ano po kasi, parang alam para sa kaalaman ng iba. Ayan. Yung parang same context lang. Kasi lumaki ako sa lola ko, tapos may mga anak siya sa ibang bansa, ganyan. So, may mga padalang package, ganyan. So sobrang exposed ako sa mga tita ko na nag-abroad. So, parang for me, successful kang tao if nag-abroad ka. Successful kang tao if nagpapadala ka ng mga size na ganito para sa mga para mga foods, chocolate, ganyan. Parang feeling ko, yun na ba yung success, ganon. Kasi syempre, mga anak-anak niya talaga, nasa ibang bansa, ganyan. Shoutout po sa mga tita ko. Ayan. Nasa ibang bansa, so parang for me, yun ba yung goal, ganon. I mean, nung nito ko lang, nung malaki na ako, ganon, matanda na. Yung realization mo. Oo, na parang, yun ba yung, yung end goal na kailangan umabroad ako, ganon, para gumanda yung buhay ko, para maging successful ako na tinatawag nila. Pero nung lumaki na ako, kasi expose din ako ano nangyari sa kanila, ganun. Hindi ka naman, wala naman akong wala namang, disclaimer lang. Wala namang perfect talaga. Wala namang perfect. Kunyari, successful ka nga, pero hindi man okay sa family mo, ganun. So parang ako, better na lang, hindi na lang ako mabroad. Though may
may ginol ko yun dati, ganun. Kasi nga, yun yung ano mo eh. Yun yung idea mo ng oo. success eh. Kailangan ko mag-abroad para maging matagumpay ako sa buhay, di ba? Oo, so yun yung naging goal ko. Pero ang goal ko talaga, yung parang nung nagkaisip na ako, ganun, okay, hindi yon. Kasi di ba may mga tao, madali lang kasi bumili ng sapatos. Madali lang. Syempre, pag Anta PG7, ikaw. di ba? Pag madali lang bumili ng sapatos, madali lang magpadala ng chocolates or whatever, madali lang mag-travel, parang ganun. Pero in the end of the day, parang ano yung kapag ikaw na lang, ganun. Oo. Yung kapag nakaupo ka na lang or matutulog ka na lang, nararamdaman mo pa rin ba yung joy, yung peace of mind na binabanggit mo kanina? Ikaw, parang may value pa rin ba yung life mo? 'Di ba? So ano, yun nung lumaki ako, namulat ako, hindi ko kailangan na parang sundan hindi yung standard ng success. Oo. Hindi ko kailangan sundan yung mga ibang tao ganun, oo. para matawag ang successful ako. Actually, Sarili akong success. Actually, ang ganda nun, parang siguro isang lesson din yun sa ating mga nakikinig din na wag tayong mag-depend dun sa may mga standard na set noon, 'di ba? Kasi baka what's good for them ay hindi naman pala ganun sa'yo mag-a-apply, 'di ba? So meron tayong kanya-kanyang talagang tawag doon, path na dadaanan, 'di ba? So baka sa kanila goods yun, pero sa'yo hindi pala ganun kaganda yung kinalabasan dahil nga ayun, nabanggit mo na, baka malungkot ka naman kapag nandun ka, baka ma-miss mo yung family mo, ganyan, di ba? So, may kanya-kanya talaga tayong success. So, wag tayong mag-apura, wag tayong, wag natin i-compare yung success ng iba sa success natin. So, Yeah. yun yung ano dun. Perfect. Oo. Perfect. Ayan, oo. So, for our next question, paano mo naman hinahandle kapag feeling mo, or tanong ko pala muna, CM tawag dun, na-feel mo ba minsan na parang nabibehind ka na sa sa may status, ba meron ka mga kabatchmates, ganyan, mga same age bracket mo. Like, na-feel mo ba minsan na nabibehind ka na sa may, sa tagumpay sa buhay or status sa life, ganyan? Nung dati, nung wala akong work, oo. Kasi 'di ba, parang yun kasi standard ng mundo. Pag kaya mo graduate, kailangan may work ka agad, so parang magtrabaho pressure ka agad. ganun. Nag-pandemic. So wala akong Ay, work. wait, anong year ka ba gumraduate? 2019. Oo, Yeah. pa-pandemic na talaga. Pa-pandemic oo. na siya. Tapos syempre, di ba, pag-graduate mo, parang inaasahan nila, ito na, Oo. charot lang po, papa, mama. Ano yan, mga, yan. Oo, kumbaga, yun naman talaga yung yung parang standard minsan. Diba? Tapos oo. ako, syempre tatay-tahimik lang, kunyari strong ka. Pero deep inside, kalaban mo yung sarili mo na, girl, anong plano mo, ganun. Syempre, bawal pa mag-apply. Yun yung nangyari kasi sa akin nun. So, parang Naipit ako, kasi sa kalagitnaan talaga, no? Like, Oo, papasok na- yung pandemic, eh, no? Tapos bigla makikita mo, di ba, meron trabaho yung iba. Parang, Lord, asan yung akin? Ganun. Pero ayun nga, parang nung nagtiwala ako kay Lord, nag-pray ako, Lord, sabi ko, parang may timing din naman yan. Tapos yun yung time na, parang yung pandemic, yun yung nag-bind up naman sa amin. Parang everything happens for a reason lang. May nawala man sa'yo kasi kinakabahan ka, gano'n. Oo, tsaka Wala yung kang iniisip mo trabaho. ay nabibehind ka na, di ba? Oo. Pero may good side din naman. Yeah, tapos ayun, yung feeling na yun, dun ko lang naman siya na-feel. Pero kapag nung nito, hindi naman na. Parang yung feeling ko behind ako, hindi ko na siya na-feel. Pero pinag-pray ko yun kay Lord. May time na, alam mo yun, very best friend mo si Lord. Lord, love, buti siya, ganito, ganyan. Tapos in the end of the day, maka-comfort din ka ng word niya, ganun, ng, diba, yung mga thinking na ipapasok niya sa mind mo, na okay, hindi ka behind, you just have your path, meron kang right time, mga ganun. So, gano'n mo siya na-handle nung times ba, example, nung pandemic, di ba, na-feel mo na parang nabibehind ka nga. So parang inilalapit mo na lang kay Lord talaga na kayo na Sorry, bahala. very religious na akong pakinggan. yes, pero go kasi lang, yun, go lang. namulat kasi ako sa mga ganong mind. Tapos yun, talagang literal na, alam mo yung kasanggam mo siya. Ganyan yung parang right term, refuge mo talaga siya. Yung sa pagsasabihan mo. Kasi ang gaan talaga, swear. Promise me. Pero swear, magaan talaga kapag kay Lord ka tatakbo. Kahit sa ibang tao Oo na naman, ganun. yes naman. Kumbaga, Pero syempre, syempre, helpful yung iba tawa. Oo naman. We all have naman talaga, di ba? At tawag doon, nai-impart sa isang tao. Ayan. So, parang ganun mo siya hinandle, no? Ako sa that time, paano ba? I-share ko lang. Nung mga times na, yun nga, pandemic, nagka-work kasi ako agad dito. So, after graduation ko, dito ko agad. Pero may times na parang 2021, parang na-feel ko na tawag doon, parang nabibehind ako sa ibang mga batchmates ko, ganyan. Pero yun nga, parang hinahandle ko lang siya na pinayaan ko lang, gano'n. Kasi nga parang si Lord na din ang bahala, gano'n. Kung ano ba yung nakalaan sa akin na, alam mo yun, na career, gano'n. And thankfully naman, may work naman tayo, gano'n, di ba? I mean, hindi naman tayo nabibehind talaga. Kasi ang hirap, tawag doon, technically, ang hirap po talaga maghanap ng trabaho. So, yun nga, nabanggit ko na ni CM na kailangan natin maging grateful and thankful of what we have.
Ganon. Kesa i-compare natin yung, alam mo yun, yung tawag doon, yung Life mo. yung life mo sa ibang tao. Kasi nga, di ba, baka pag naging grateful tayo, ma-realize natin na meron naman pala tayong tagumpay na nakukuha sa buhay. Baka hindi lang natin na-celebrate, di ba? Sabi nga, celebrate pa rin mga small wins. Yeah. Uy, add up ko na lang din. Comparison is a thief of joy. Yes. Kapag kino-compare mo yung sarili mo palagi, ganun, the more na malulungkot ka. Kasi laging mayroon at meron talagang mas angat sa'yo. Ikaw yung pinakamayaman, may mas angat sa'yo. Ikaw pinakamaganda, may mas angat sa'yo. So, laging ganun. Tapos parang, I have this mindset, parang the whole life, my whole life, na parang, what if may time na naghahangad ka for certain things, ganun. Kasi nga, parang hindi ka masaya kung ano yung meron ka. Naghahangad ka, ganun, literal, for something more, ganun. Pero may mga tao din naman, na nasa baba mo, na naghahangad ng life na meron ka. So, parang, di ba, it's all with the mind, it's all with the heart talaga, kung ano yung, paano ka talagang tumingin, mag-view ng life mo. Kaya, ayun, talagang kapag may ganun kang mindset, hindi ka talaga, hindi mo mapipil na behind ka. Oo. Ang ganda ng sinabi mo talaga. Parang isang-isip natin, no? Di ba? Same thought. Kasi gano'n yung sinishare ko ay parang halimbawa, kung i-compare mo yung situation mo pala 5 years, parang going back, ganun. Parang iniisip mo kasi, iniisip mo ngayon, down na down ka. Feeling mo behind ka na, feeling mo sobrang wala kang progress. Pero if i-compare mo sa life mo 5 years ago, ang layo mo na pala. Pero hindi mo lang siya ma-appreciate kasi nga parang kino-compare mo siya sa may mga tao na nasa paligid mo na, ay sila andito na, ako andito pa din. Pero yung mga tao pala na parang mas mababa pa sa'yo or alam mo yung paano ko ba na medyo mas maganda yung term? Parang na mas medyo less, behind. Medyo behind. Gusto pala yung life na meron ka. Parang ganun. So parang yun yung goal niya, and nandun ka na sa goal nila. Parang if we learn to be grateful talaga, parang doon mag-i-start Kasi nga 'di ba parang if ano yung meron ka ngayon, sobrang layo mo na kung ano yung meron ka 5 years ago or parang going back sa buhay mo before. Tsaka kung level 10 ka ngayon, wag mo i-compare sa level 50 ng mga Oo, tao. parang ganun. So, talagang iba-iba talaga. Ayan, so ayan, balik tayo sa ating mga ating Facebook comments. Ayan, so sabi ni... Ang dami naman. Kung mag-account, kakilala mo ko ha, tawag doon. 35 Sabi ni sila. Ma'am Gwyneth Juan, hello CM, good morning. Good morning daw, ayan. Good morning, Gwenny. At si Ma'am Casey Quaresma, wow, Good Ma'am morning, CM. Casey. At si Sir Jordan Ramos Doran, hello, Yun yung good brother-in-law morning. ko. Ay, hello po sir, good morning po. Mawisdom yan. Sa grabe. pinakamabait, maganda at matalinong CM namin. Ayan, I agree sir, ayan, oo, ayan. Ay, si Ate Tin, pa-shout Ate out Tin, naman. good morning po. O, ayan, sa'yo na yung mga friends mo na So yan. proud of you, Mars. Iba na talaga yun sa mga sasayang friend. Hi, Bea Lee. Hi, Kuya Jeno. Hi, Ate Irish. Overtime pa nga. Ay, sorry po. Kuya Allen. Carl Allen, good morning po. Sa Maxis na po yan. Nanda, Kuya. Sa Maxis ang papa. Oo naman, I agree. Parang, sige po, papaba po ulit. Bakit ako nag-clinch? Sa camera lang. Ma'am CM, diploma po, discard. Driver's license. Oo. Ay, si Kuya A. Aaron. Ayan, yung sa Maxis nating friend kasi nasa ibang bansa. Very ano siya. Watching from Israel. Hello, Kuya A. Good morning po, Nanay Jocelyn. Louder. Thank you, Ate Irish. Yan ang mentor ko. Ang ate ko ang mentor ko. Napaka-wisdom niya. Pag nakausap mo yan, magre-repent ka kay Lord. Ay, si Ate Mildred. Hello, Ate Mildred. I came here para sa pinangakong shoutout. Shoutout, Gab. Di na gumalaw ang baba. Ay, ako ba? Di na pa gumagalaw. Nag-glitch daw. Hoy, kinakabahan yung webcam sa akin. Parang naririnig pa Oo, naman ako. Pero ayun, nagkaroon lang po tayo ng konting technical difficulties Pero po, naririnig pa naman Pero kami. naririnig pa naman po tayo sa live. Watching Ayan. from Cotabato. Shoutout. Uy, shoutout sa'yo, Jello. May pa tayo mag-share yan. Nang ano ba? Ang wish, parang wish na lang Latino na ito. Uy, Grabe alam na niyo- sumasabog yung comment section, no? Parang feeling kasi nila, wait lang, wait lang. Ang takot-takot. Uy, alam niyo ba? Kasi yung parang yung mga friends ko, akala nila parang more on chika-chika lang ako. Hindi, be. Pag talagang, pag seryoso ka naman, meron. Sobrang lalim po na tao ni CM, dyan. Parang ilalaban natin yan sa ano. Mawisdom din ang Mina. Oo. Invite sa bahay yan. Mina, alam mo na. Thank you po. Sa bahay. Stage father ang peg. Si Kuya talaga nagpa-practice maging manager. Ay, si ano mo, si Willon Dabas. Si Ate Hi, Jamie. Hi, Ate Janie. Asan ba? Kalma lang po sa pag-scroll, medyo marami mo tayo. Pa-wash out sa'yo. Hello, good morning, beauty kong anak. And that's my papa. Hello Shout po. out sa'yo.
Hi, Mark Angel Rules. Pastor to eh. Ang dami kong friends. Mga nag-ano sila, Oo. nagpaparamdam sila Ayan, ngayon. shoutout po sa ating mga 30,000 viewers ngayon. Grabe. Iba talaga kapag talagang famous yung guest Hoy, natin, grabe. no? Mas famous ka sa akin. Grabe, napakadaming Pero thank you po sumasabog sa yung mga ating nanonood. Facebook page ngayon, no? Alam, nagsasaing na kami. Sila, nangihingi po kasi ako kila Ate Sally sa taas sa may PPT. So, shoutout po Ayan, sa so, sinahin niyo. opo, babalik po kami mamaya para basahin ang inyong mga komento. So, medyo Ope, tama na, marami Be. po. So, balik na po tayo sa ating, second subtopic ngayon. Iba talaga yung siya, parang kaya niya po maghapon. Oy, grabe naman. Maghapon diretso, no? Ay, hindi siya morning kwentuhan. Maghapong Maghapong kwentuhan. Ayan. So, going back sa ating topic, no? So, ayan, ito yung pinag-uusapan natin kanina umaga pa lang, no? Yung naniniwala ka ba sa may timing? Perfect timing. Ayan, yun muna, perfect timing para hindi ka muna mahirapan. Siguro pag perfect timing, mahirap siyang i-describe na perfect na yon. Ako naniniwala ako na there's a time for everything. Tama, Yun yung tama. yun yung pinaka parang mantra ko sa life. May time talaga yung lahat ng bagay. Pero naniniwala ka din ba? Ako kasi parang naniniwala ako na minsan, halimbawa sa life, di ba? Parang minsan ba naniniwala ka din na kailangan mong gumawa ng perfect timing. Na sa'yo magisimula yung perfect timing. Kasi yung iba kasi, di ba? Parang naghihintay sila ng sign, di ba? Mga signs, ganun. Ikaw, paano mo siya dinideal, ganun? Ako, hindi. Hindi sa Talagang part- perfect time, meron ka talagang Hindi. paniniwala Hindi na... kasi mahirap yung tawagin kasing perfect timing eh. Kasi parang, di ba, right time. Siguro yun yung right time. Yeah, sige, right time. Yun na lang Oo. tayo para medyo meron tayong same page. Kasi di ba pag perfect, parang yun na to. Yun na ganun. yun. Parang yung So pag hinihintay nawala mo. to, wala na. Yung Mm. right time kasi parang, at least, right siya, ganun. Parang tama lang yung timing mo. Kasi di ba yung kapag feeling mo right time na, so meron kang basihan. So may time din na parang nag-hold back ka, di ba? Kasi nga parang hindi mo pa right time. So parang pag pinilit, kasi parang for me kasi parang pinilit mo yung yung parang gumawa ka ng way para maging right time na to, ganun. Kasi for example ha, Sige. diba? Parang, hindi actually mas madali kasi pag example. Eh. Kunyari, meron kang gustong shoes, ganun. Like, for example, 10,000 yung worth ng shoes na Medyo yun. mahal, di ba? Medyo mahal. Oo. So, parang for you, right time na bumili ka, ganun. Gumawa ka ng perfect way, ganun. Yun yung tinatawag mo right time. Binili mo yun kasi may pera ka na, ganun. Oo. Pero hindi mo siya bibilan kung wala kang 10,000. Gets. Pero ibang context naman yung point na may nagbigay sa'yo. Right time na to, Lord, binigay sa Right time na nakuha mo yung shoes, pero hindi mo binili. Oo. So, yun yung Okay. dalawa siyang context. Merong right time na binigay na lang sa'yo, ganun. Pero meron din namang timing na ginawan mo siya muna ng paraan. So, hindi lang siya basta kine-create na right time na to. Perfect. Oo. Siguro to clarify, parang depende sa context, no? Oo, depende talaga sa context. So, masyado siyang general kasi. Oo. So, parang yun nga, maganda na lang example ka. So, ako naman, nagbigay ko ng example kanina, di ba? Yung When it comes shoes mo. When it comes to relationship, kunwari, di ba? Meron kasi mga ikaw, for example, di ba? Single ka ngayon, di ba? Di ba? Parang sa akin kasi, parang binibiyo ko siya na as a guy, di ba? As a guy kasi, parang halimbawa, kailan ko ba antayin yung right timing, di ba? Paano ko masabi na right timing? Kung ako mismo as a guy, wala akong ginagawa. Para maging tama na yung timing, di ba? So parang ganun yung perspective ko as a guy. Oo. Pero sa'yo naman, syempre as a girl, iba din. Oo, iba din. So depende talaga sa context, di ba? Tsaka iba din, ano ba yung status mo para masabi mong right time? Baka naman kasi, hindi ka pa graduate, parang ganun Oo, din. parang Nagets mo ba? ganun, Iba oo. kasi yung, ano ba yung status mo para masabi mong right time na to para ligawan ko siya. Right time na to kasi okay na ako. O kaya galing kang breakup, tas push ko na to, gano'n, manliligaw Parang ka na hindi ba pa agad? talaga tama, di Hindi ba? pa right time yun. So, parang for me, may perfect time talaga yung everything has Everything its own happens. time. Okay. meron talaga siya, hindi siya yung pinipilit, ganun. Tama naman. Ayun, di parang Hindi. Parang iba I talaga agree yung naman iba kasi tuwing nag-uusap tayo, parang ganun yung lagi mo sinasabi na don't rush things talaga. Kasi nga parang nakalaan naman yan for you talaga. Kung nakalaan sa'yo, parang no matter what happen, ano man circumstances man, or pagdaanan mo, sa'yo pa rin naman talaga yun, di ba? Kung sa'yo talaga. Yeah, pag sa'yo, Oo, sa'yo parang pa rin. ganun. Pero na lang kung Pag agawin. hindi sa'yo, agawin. Joke lang, biro lang. Joke lang, that's bad. Ayan. So, ito na, parang sa ating last two questions, no? So, parang kasi magna 9:40 na. Oo nga eh. No pressure. Wala naman tayo next program, no? Ayan. Sige, hanggang 10 ka. Hanggang 11. Grabe. Ayan. Naniniwala ka ba na minsan delaying something is a form of self-doubt? Oh.
Yung self-doubt kasi sobrang negative niya eh. Oo, actually, oo. Negative talaga siya. Self-doubt. Siguro dinedelay mo siguro yung... okay na ba ibahin ko? Meron kasing Hindi ko kasi follow-up siya question. masabing no na eh. O kasi parang, di ba, delaying something is a form of self-doubt. Possible siya. Pero, what if tignan natin yung other part? Like, for example, yung self-doubt kasi very negative siya. What if dinedelay mo isang bagay kasi you just know your capacity nung time na yon. So, parang delaying is a blessing din eh. Oo. Di ba? Para mag-fall kayo sa may next question. So, parang ipagsabayin na natin, no? Ano ba yun? Parang ito kasi tanong, naniniwala ka ba na minsan delaying something is a form of self-doubt? Or delaying something means saving you from bad situations? Ganon. Parang- Di ba may mga times din kasing ganon na parang halimbawa, kapag babiyahe ka kunwari, may times na parang naiinis ka kasi parang na-cancel yung flight mo. Pero baka that time, meron palang something na pwedeng mangyari. Ganon. So parang ganon. Naniniwala ka ba sa ganon? Or yun nga, nabanggit mo kanina na. Pareho yan Pareho. eh. Minsan nagsa-self-doubt ka kasi nga, hindi mo pa yun kaya, self-doubt na yun. Kasi nga, alam mo yung kapasidad mo lang, ganun. So, kunyari, parang sa, parang sa pero tama nga, masyado kasi negative, no? Pero kasi ako minsan talaga, to be honest, and to be transparent din, no? Na parang, ayaw kasi tanggalin yung negative, kasi lahat tayo sa mundo, may negativity talaga, di ba? And marami sa atin na nakararanas ng mga anxiety and all, di ba? So, meron kasi mga taong ganun talaga. Kaya ko siya in-include. Kasi meron mga tao na ang daming self-doubt when it comes to, alam mo yun, sa sarili nila. Ganun. Kaya nade-delay yung mga bagay-bagay. Kaya nade-delay yung mga bagay-bagay. Halimbawa, for example, ako na lang, for example, ako sarili ko. May maraming times na hindi ko ginagrab yung opportunity. Dinedelay ko siya kasi nga, feeling ko, hindi yun yung para sa akin. Or feeling ko, hindi ko siya kaya. Pero technically, kaya mo naman pala. Pero andun yung self-doubt kasi. Okay, yun yung self-doubt. Parang ganun. Parang kasi ganun. yung capacity mo, yung ano mo, kaya mo, ganun. Oo, pero pero may nagda-doubt self-doubt. ka na, kaya ko ba magiging masaya ba ako doon? Mag-grow ba ako doon? So, doon siya pumapasok. Doon ko siya ina-align na nagkakaroon ako ng self-doubt kahit alam ko naman na kaya kong gawin isang bagay. Oo, parang ganun. Di ba? Kasi maraming mga taong overthinker na ganun. When it comes to opportunity, when it comes to decision making na, sila naman talaga yung magde-decide, di ba? Kaya minsan talagang kalaban mo, me versus Oo, me talaga eh. parang ganun eh, di ba? Like Laban ko ding mo sa nakukwento sa'yo na, di ba? Parang, when it comes to decision making, parang nagpapa-advise ako sa'yo, di ba? Pero at the end of the day, ako naman talaga yung decide, di ba? Ako yung deciding body talaga na, ikaw yan. Kahit ano pa yung sabihin ng ibang tao or pwede ka naman magkaroon ng realization, pero at the end of the day, cargo mo kung ano yung decision na gagawin mo. Kaya nga maano eh, ako talaga, nagigive ako ng importance sa mga mentor. Kasi sa life talaga, hindi naman madamot si Lord para alam mo yun, tahakin mo mag-isa, ganun na eh. Meron talagang i-guide tao. ka naman talaga eh. Pero pumili ka rin ng tao. Exactly, oo. Wag yung... Maganda yun. Wag yung parang na chika mo sa kanya. Tapos hindi lahat kasi ng wisdom beneficial sa'yo. I mean, hindi ko matawag na wisdom eh kapag ano. Wisdom pa rin siguro. Baka yung shinare, hindi lahat Ideas. fit sa'yo. Oo. Parang ganun. Kaya wag mo din siyang i-absorb. Ganun. Oo. Kaya nga tama yung sinabi mo. In the end of the day, ikaw pa rin yung mag-decision para sa sarili mo. Pero ayun, mag-take close yung mind natin when it comes to other people na nag-share nung kung ano ba yung tingin nila na tama, di ba? Kasi minsan, baka masyado tayong self-centered, no? Nakakalimutan natin na baka mali pala tayo. Parang akala natin sa perspective natin, tama lahat ng ginagawa natin. Pero at some point, mali na pala, di ba? May mga ganun kasi, di ba? Parang sa paniniwala mo pa rin nag-e-end eh. Baka akala mo, tama ka. Pero sa ibang tao pala. Or in reality, mali na yung decision na ginagawa mo or mali na yung ginagawa mong provision na yung something ganun, di ba? Kaya nga makikita mo yung outcome ng buong isang tao sa perspective niya, sa values niya. Oo, ayun. Kung ano siyang tao, doon mo makikita kung... Basta yung outcome niya, kung ano ba siya nakikita ngayon, yun ay bunga ng pag-iisip niya. Oo, parang at the end of the days. Kaya talaga yung mind, sobra talaga. Parang sa kanya talaga kasi yun eh. Kumbaga parang hindi mo siya pwedeng... na yun. Hindi mo pwedeng isihin sa ibang tao na pinayo kasi ni CM na Si ganito CM daw. Oo. Parang ito kasi yung binigay na wisdom ni CM sa akin. So parang kasalanan niya. Parang gano'n. So hindi parang ganon. Accountable tayo dapat. sa lahat ng decision natin. Ayan, sa ating mga tagapakinig at nanonood. Ayan, so Accountable balik tayo ulit. guys. Medyo marami na ulit tayo. So sige, ayan. Shout out po Ate Pat. Hi Ate Pat. Hello Pat. Nanay Josie pala. Burn toast churi. Ano naman ang friend kong dictionary? Ayan, oo. Burn Ayan. dictionary. Actually, ayan, yun sa sabihin ko, salamat ba yan na paalala mo. Ayan. Si
Sisig Marino daw. Sa Sisig Marino, yeah. Ayan, Pero hello hindi, po. so far, hindi ko alam kailan ka mag-aabi ng Sisig Marino. O baka may mga na-miss out ka pa kanina dyan. Hi, Ate Ate Tonet. Tonet. Ayan. Wag mo akong i-booking, ate. Hinang ate CM ngayon. Wala, anong gusto mo sasayaw ako dito? Nasayaw na nga sa bahay mamaya. Ibigay si Need ko magkaka-picture sa'yo, Mars. Hi, Grisha. Grabe, iba ka talaga. Grabe yung Hoy, mga... hindi naman po ako sikat. Nagpa-practice mag-magic. Ay, yung kanina. Oo. Anyway. Mabilis kasi. Ay, sa Ate Gladys pa. Hindi Ate pa nabasa Glad. yun. Saan ba siya? Taas mo pa, ate. Ayan. Sige pa, Oh, sige yes. pa. Taas pa. Ayan. Go, Go, Be. be. Love it how you define the word success. Thank you, Ate Glad. Ayan, wala na-miss out. Mabait Watching. yan, masayang kasama. Thank you, Nanay Josie. Kasama ko siya sa FLG. Oh. Sa Oh, Lupang. nagsasayin na nga daw siya. Hindi, Nanay Josie. Ay, iba ba yun? Ate Sally naman baka yung nagsasayin. Baka dami kasi daming Pero fans shoutout nito. po sa mga ka-FLG. Lupaw ka dyan. Every Thursday na kami. ayan, Live oo. group siya. Usapan tas mga nanay yung mga kausap ko dun. Oo. Actually, natutuwa ako pag mga nanay yung kausap. Mas parang nai-share yung mga wisdom nila. Tapos ang comforting kasi. Actually, minsan hindi lahat wisdom. Chismis Oo. pala. Oo, chismis. Most likely. Hindi, pero ano yan, iba talaga yung pag-experience. Pag mother yung kausap mo, iba. Iba sila. Tapos yung the way silang magsabi, the way silang magsalita. Oo. Very alam mo yun, parang meron talagang dignidad. Oo, talagang paniniwalaan mo. Oo. Tsaka yung authority siguro din. Ayan, Minsan, authority oo. din. Ayan, so bago tayo mag-end, pero matagal pa naman, siguro tingin mo ba nakaka-apekto yung yung timing sa tagumpay na meron ka, ganun. 'Di ba parang sabi mo kanina yung right timing. Tingin mo ba siya parang magkapatid sila? Yung timing at Oo, timing at tagumpay. Kaya tingin mo nakaka-apekto yung timing sa success na meron ka ngayon? Oo. Feeling ko, oo. Bakit? Bakit may follow-up question? Oo, hindi, para ano lang. Yung timing, tsaka yung success. Depende. Parang oo. Kasi, hindi, actually, inisip ko yung isang, yung, paano kung yung isang bata, may cancer siya. Mm-mm. 'Di ba ang goal kasi ng mga cancer patient ay to ring the bell. Alam niyo ba yun? Na kapag nag-ring yung bell, tapos ay chemo mo, tapos Yes, chemo mo. So, parang for me, 'di ba, may time siya eh. May time yung pagkikimo na yan eh. So, for me, yung success nila definition is to ring that bell. Mm-mm. Tapos yung timing na, like, okay, kailangan ko pang i-endure to, konti na lang. At tapos, talagang laban lang, ganun. Until dumating yung point na na-ring na nga nila yung bell, na matatawag mong success na nila. For me, talagang dikit din siya eh. Tama. Pares tayo iniisip talaga. Oo, sobrang dikit din siya na, like, for example din, meron kang pangarap na isang bagay, ganun. So, parang ikaw, na-timingan mo siya. So, kunyari, ang pangarap mo, makagraduate ka ng master's, ng master. Hindi naman siya pwedeng, makuha mo lang siya in one one enroll lang, ganun. Hindi, ang gagawin mo, mag-enroll ka na ngayon para makuha mo siya after 2 years, diba? Oo, After 4 tama, years tama, na pangarap mo. So, talaga dikit yung timing and Nung success. Oo. Oo. Parehas tayo na naman na naiisip. Ano ba yan? ganun. Gaya-gaya. Hindi kasi ganun, Buti pa ka na lang Hindi ganun kasi yung tingin ko talaga when it comes to success sa buhay. Kailangan mo talaga ng right timing talaga sa lahat eh. Kumbaga, 'di ba, sabi natin, wag kayong mag-apura sa success, 'di ba? Kasi kung may right timing ko para sa inyo talaga yung tagumpay sa buhay, papanalo naman kayo ng ni Lord eh, 'di ba? Kasi may success din na ang bilis, ganun. Oo. Pero, may natapakang tao, Yeah, yun may siguro ibang, yung may illegal na ginawa. Yung Ganun. siguro yung one thing na kailangan tayong clarify, no? Oo, na baka kasi yun yung definition nila, yung makatapos. Kasi 'di ba yun. Pero hindi ba, hindi kasi yun yung bottom line eh. May pera ka nga, sumakses ka nga, pero besh, yung tapakan mo na may ibang tao. So parang hindi siya, for me, it's not success talaga. Oo. Ayun, sa akin kasi yung definition ng success ko kapag ganun talaga yung, alam mo yung magaan. Yung magaan sa loob ko talaga peace na, of mind talaga, dun ka lagi peace of mind talaga. Na halimbawa, I have the luxurious things in life. Ganyan. Lahat na bibili ko, ayan. Success yun, di ba? Like, basta basta general, ganyan. So, nabibili ko lahat ng gusto ko. That's another aspect ng success, di ba? Ang tagumpay sa financial aspect. Pero, yung sa peace of mind kasi na, malinis yung kalooban mo, wala kang nasaktang tao, wala kang kaaway, walang galit sa'yo. Sa akin, yun yung pinaka parang main goal ng success ko sa buhay. Kapag na-attain ko yung gano'n na no matter what I reach, or ano man yung nakuha ko sa buhay, walang magasabi ng negative sa akin na naiinggit or something, gano'n. Kasi nga parang sa akin, parang yun yung success sa akin, yung peace of mind talaga, na alam mo yun, na may kasama ako na
sa may goal ko sa buhay, ganun. Which is, syempre, number one, family. Ayan. Tsaka si Lord, syempre. Number one si Lord. Family, friends. Ayan. Diba? So, parang ganun. So, parang ako kailangan kong makuha yung peace of mind na may kasama rin ako. Hindi pwede na ako lang. Parang yun yung parang significance. May peace of mind ka, success ka for yourself, pero may impart ka for other people. Parang hindi ko hayaan na ako lang mag-isa. Ganun. Oo. Tsaka ano lang, success lang, yung success, hindi siya nahawakan lang. Yes, hindi lang Nafe-feel tangible siya. things. Oo, it's not tangible things lang. Iba-iba talaga siya. Like, nafe-feel mo din, nasa-satisfy ka, ganun. Oo. Tapos, syempre, yung success, kung success lang, tapos may, kasi parang terms ng success, parang goals mo sa life eh. Kasi dapat, merong maliliit na goals, meron din Oo, maliliit. may mga big goals Kaya, din talaga, oo, no? may So, mga big talagang goals. naka-pattern talaga siya Oo. dapat eh. Pero hindi naman specific, like, kailangan mo maging perfect, kailangan mo ito, Oo. may checklist mo to, ganyan. Kasi nga wala naman talagang perfect. So, Yeah. yun yung kailangan nating intindihin lagi na wala naman perfect na Oo. na daan talaga para sa success, di ba? Yun nga, Iba-iba pwedeng sa'yo, nag-work sa'yo, pero sa akin hindi, di ba? Parang ganun. Kaya feeling ko, kuya assess ko, nag-success ka na talaga. O, ikaw din, no? Ilalapang kita, no? Oo naman. So ayan si Em. So parang doon tayo nag-end sa ating mga questions, no? So baka meron ka mga takeaways or mga mensahe na gusto mong ibigay sa ating mga nanonood ngayon or mga nakikinig sa atin na sa buhay, ganun, kung paano ba yung timing at yung tagumpay, kung paano nila i-deal yun. Ganun. Baka mga mensahe ka or takeaways, ganyan. Ako, just be yourself, guys. Kasi yun yung parang naging naging mantra ko na sa buhay. Nung naging be yourself, kasi parang takot kasi talaga ako dati, yung parang be yourself kasi nga medyo prangka, maingay, yung loud. Parang feeling ko, parang baka makasakit ako ng loob, ganun. Tapos nung medyo nag-mature na, parang just be yourself. Kung ayaw ka nila, kasi hindi mo naman mapiplease talaga lahat ng tama, tao. tama. Tsaka hindi You naman cannot yun yung please goal. Talaga lahat. Oo. Ano lang, kung ano ka lang, ganun, meron at meron talagang tatanggap sa'yo, ganun. Pero syempre, yung pagiging ikaw, sana naman yung medyo matured ka na, matured enough ka Baka na. naman pinanindigan naman na yung yung immature side mo. Oo, very immature naman yung selfish naman yung part na hindi mo kinoconsider yung ibang tao. Basta, just be yourself, pero i-consider mo din yung ibang tao. Kasi 'di ba may mga tao din naman na hindi ganito ako kasi ganito Oo. yung nangyari sa akin. Hindi ganun dapat. Dapat kung nag-a-adjust yung ibang tao, Mag-adjust ka rin din. for Oo. them. Parang two-way talaga lagi. Oo. Pero yun nga, wag kakalimutan na kailangan alam mo yung identity mo, yung value mo. Tapos meron akong na-receive na wisdom from my ate na makikita mo daw yung self mo, kung ano yung value mo, pag wala na sa'yo lahat. Paano kung wala kang posisyon? Wala kang financial status? Wala kang friends with you? You don't have your family? Paano mo makikita yung self mo? Na parang, may value ka pa ba? Yung, kasi, it's all with the mind, di ba? Parang, may value pa ba? Kung May parang core talaga ka pa ba? isa-set. Oo. So, parang doon mo makikita, okay, ano kang klaseng tao, ganun. So, yun, parang for me, yun yung pinaka-takeaway ko na kahit wala yung lahat ng meron ka ngayon, mga gadgets or whatever, or mga title, ganun. Pag wala na yun, ano ka? Ganun na eh. So, yun yung parang, alam mo yun, Yung parang laging bumabalik ka dun sa question na yun. Ganun. oo. Parang ngayon. Kaya, Pero maganda ngayon, napaisip din ako, tuloy ako bigla. ibabalyo mo talaga yung self mo eh. Hindi dahil sa kung ano yung meron ka. Kaya dapat hindi tayo din mapagmalaki. Oo, Kasi paano actually. pag nawala na eh, di wala ka na girl, ganun. Yun nga yung dapat nating i-highlight na kailangan na humble tayo lagi. No? Kasi naman i-humble tayo ng experience, di ba? Yeah, oo. Yung success kasi dapat, alam mo yung mga successful people, they are the humblest people. Actually, oo. Totoo. Even nga yung mga richest people talaga, no? I mean, when it comes to financial, no? Oo. Sobrang, di ba, yung mga shorts, lalabas, naka-chinelas, Actually, di ba? doon ako mas nabibilib. Meron exposed kasi ako sa mga people. Alam ko yung mga status nila, ganun. Meron akong friends, sobrang yaman nila. As in, buong family talaga. Mayaman talaga sila, ganun. Pero napaka-humble nila. Doon ako pinaka-nabibilib. Doon yung parang, Oo. yun yung parang nagagawin. Basta alam mo, parang feeling ko, yun yung secret na success eh. Pagiging humble. Oo. Talaga. Ano ka lang, Actually. humble ka lang, ganun. Oo. But it doesn't mean naman na kasi syempre parang meron kasing tao na humble sila, pero hindi sa paraan ng humble na tingin na sinasabi na Oo. Kumbaga wala naman talagang standard na ito lang dapat, di ba? Marami naman talagang iba't ibang uri ng form. Pero ayun nga, at the end of the day, dapat alam pa rin natin na mag-stand sa ground at the end of the day. Kasi nga ayun, di ba, pare-parehas naman tayo na nagusumika pa rin naman. As long as wala tayong natapakang Everyone's tao trying or nasasaktan, di ba? Parang let's do our best and at the same time, wag nating
hayaang mawala yung sarili natin. Yeah. 'Di ba? Kasi nga tulad dun sabi mo na paisip o sa tanong mo na, what if wala ka ng work, wala ka ng family, wala ka ng anything, ganun. Mag-isa ka Ano sa ka? buhay. Paano mo ibabalyo yung sarili mo? Ganun. Yeah. Parang actually i-share ko lang, na-try ko siya dati nung pandemic. Kasi 'di ba nung pandemic, tawag doon, wala pa akong work, pero nasa apartment ako mag-isa. Wala din yung family ko, Ang dami syempre mong kasi time to- oo, ang dami ano, mong time to think kung paano ba na to ano reflect. na ba, parang ganun To na. relapse. Tapos kahit gustuhin mong makasama yung family mo, wala kasi nga parang may mga restrictions, 'di ba? Tapos parang wala ka ding trabaho, fresh grad ka, wala talaga. Nagtitipid ka, you have ano lang, parang konting food lang kasi nga madalang lang pwedeng lumabas that time. So talagang si Lord lang talaga kausap mo. Tsaka kailangan mo lang isettle yung sarili mo na ano ba yung value ko kapag wala na ako ng lahat na to. Oh. Tapos ang mahirap pa nun, syempre wala kang ginagawa. Exposed ka sa social media na magbibigay sa'yo ng standard. Yes. Na oo, parang oo, oo. successful ka kapag may ganito kang gadget, successful ka kapag may sasakyan ka. Yung parang, syempre ikaw, kaya maraming yung generation ngayon, maraming anxious people, maraming may mga depressed people, yun yung mga terms natin. Kasi nga, sobra yung too much yung exposure talaga sa social media na magsasabi sa'yo na ito yung Ito yung standard talaga oo, eh. kaya dapat hindi dapat alam mong protektahan si self. Alam Oo, mo yung oo. alam mo yung dapat kinukuha mo at hindi mo kinukuha. Oo. Tsaka siguro nga yung capacity ng tao, dapat alam natin kung ano yung capacity lang natin. Kasi halimbawa, when it comes to savings nga, halimbawa ako, baka naman kinukompare ko yung savings ko sa savings mo. Eh, hindi naman tayo parehas ng, alam mo yun, ng gasto sa buhay, di ba? Parang gano'n, or capacity to save, gano'n. So, parang wag nating isipin na lahat na nakikita natin na social media, ay dapat gano'n din tayo, di ba? Parang, hindi tayo pare-parehas ng Oo, lifestyle eh, di Kaya ba? sabi ko nasa mind yan, tas grateful heart. Oo. Kung ano yung meron ka. Yes. Successful ka na nun, besh. Oo. Pero, aminin ko naman na magastos ako, pero grateful talaga Oo, ako din. kung ano yung meron sa akin. Yun naman yung kagandahan na, halimbawa, masabihin ko na wala akong malaking savings, pero, nabibigyan ko yung family ko, marami ko natutulungan, ganun. Parang, yung sarili ko, Success pa rin di yun. ba, parang sa akin yun yung success ko sa buhay eh. Parang, even if wala akong financial, alam mo yun, status na marami akong savings, pero, na-share ko siya sa ibang tao, ganun. Yeah, tapos idikit ko na lang din yung right time. Kunyari mag-iipon ka for your family. Nag-iipon ka, ganun. Tapos parang for you, right time na to, ganun. For me kasi hindi siya ganun eh. Kasi tama naman may nag-ano ka. Eh paano kung dumating yung point, ang laki na nga ng savings mo, pero pagbibigyan mo alana. Exactly the point. Oo, yun time. Oo. Very ako lang. Parang hindi lagi ko actually parang kung may guest kami lagi, yun lagi ko hina-highlight na kaya pa maganda rin mag-give back. Hindi naman lahat, 'di ba? We all know naman na hindi tayo lahat ay family oriented na tao, 'di ba? Hindi talaga lahat. I mean, hindi naman namin kayo nire-required pero kung nakikinig man po yung mga ibang tao na nag-iisip man ngayon na ganun, try to give back lalo sa mga magulang natin, lolo't lola natin kasi nga time yung kalaban, guys. Baka maubos Let's appreciate na nag-save ka ngayon, nag-save ka, you have 100,000 of money, thousands and millions. Pero if wala na yung tao na pinaglalaanan nyo nun or tao na pagbibigyan nyo, ano pa yung saysay ng pera nyo, di ba? Or ano pa yung saysay kung mag-isa ka na lang sa buhay, di ba? I-adapt ko lang din. Hindi lang siya in terms of money. Like for example, they need your time. So Bands, parang, ganyan. banding. So, even words, actually, may mga times na, sa ako na sasabihan ng I love you yung parents ko or sino mang tao, no? Parang sa ako na siya i-appreciate ganun. Eh, paano kung wala na ng time? Hindi na. So, parang, sino ba tayo para ipagdamot ang mga appreciation, ang time, ang effort, yung pera, ganun. Kasi nga, in the end of the day, pag nawala kasi tayo, ano yung legacy mo maiiwan? Oo. Kasi yung pera mo ba? Yung pera mo kasi wala. Sino, di ba? I mean, yun na ba yung legacy mo, yung money, di ba? Parang, hindi naman taratak yung pera mo, magagastos lang yun, mawawala lang yan. Tama naman na mag-self-love ka, iniisip mo rin yung future mo, pero wag kang selfless. Yes. Tsaka hindi naman siya about money lang eh, di ba? Yung time nga. Yung bigyan mo ng time yung family mo na mag-band kayo, hindi naman kailangan na sobrang garbo o sobrang magastos, but you have the time na magkwentuhan, sabay kumain, lumabas ng kung saan man, ganon. Actually, doon ako proud sa family ko ngayon. Oo. Miracle kasi yung family namin. Hindi kami united dati, ganun. Ngayon talaga. Sabi natin walang perfect, di ba? Wala Oo. talagang perfect. Oo. Tapos ngayon yun na, yung dating sinusulat ko lang, hindi naman ako fan talaga ng journal, pero for me, success yung may na-check ka sa mga sinulat. Yes, Kasi simple lang oo. talaga ako mangarap, yung mga achievable lang. Pero syempre, unlimited. Oo. Tapos syempre, may mga malalaking bagay din. Oo, Pero tsaka yung unlimited na yun, dagdag ko lang, parang sa'yo naman nakadepende, Oo. di ba? Oo. Kaya, kumbaga,
kumbaga, expandable naman. Oo, expandable naman. Hanggat may papel at ballpen, di ba? Tama. Isulat at i-check mo sooner, di ba? Ayan. So, parang yun siguro yung takeaways ko din, no, sa ating topic ngayon na Gaya-gaya ka naman. hindi maging grateful talaga sa ating mga Yeah. ka-Radyo Agri. Let's appreciate po yung mga family natin na nandyan ngayon. Bigyan natin sila ng time. And alam mo yun, parang hindi naman kasi magkakos ng sobrang, alam mo yun, kahit once a week, once a month, di ba? Lalo kung malayo. We understand naman na hindi naman tayo pare-pareho sa Taga-Muñoz, Oo. Taga-San Jose, di ba? Pero yung simpleng tawag, simpleng, kamusta ka na? Kasi yun yung na-learn ko, siguro nitong 2022 to 2025. Sa mother mo. Hindi kasi ako sweet na anak talaga dati, hindi ako ma-appreciate, ganyan. Pero ngayon, from time to time, tuwing magkita kami ni mama, kinikis ko siya, ganyan, hinahag ko siya, ganun. So parang ganoon din ako sa mga friends, sa mga relatives, ganun. Tinatry ko talaga na i-appreciate silang lahat. Kasi nga, di ba, hindi naman tayo pare-parehas, di ba, lagi nga nilang kinukwento, nung time namin, sobrang hirap ng buhay. Oo. Nung time namin, ang swerte nyo nga, ganyan, di ba, parang may mga ganun. Kaya ako naman, I'm trying my best, di ba, na to give back, hindi man, when it comes to money, ganun, parang yung love na hindi naman talaga natutumbasan ng pera, ganun. Yeah. Kasi madali lang kitain yun. Pero yung growth mo, yung mindset mo, yung values mo, nako, it takes time. Oo. Kaya feeling ko na-assess ko na successful tayo when it comes to, ayan. Pwede ba ba yun? Ay, meron pa bago tayo magpaalam. Ayan, no? Shoutout po from PCC. Hi, RJ! Ayun po, good morning po. Daming takeaways. Kaya sa ate, praise God po. 10:30 tapos na. Ano oras na ba? 10 na pala kasi. Goodness! Sorry pa, Sabi overtime. na kulang ang 1 pag si M makachikahan. So proud of you, Mars. Ang bagsak pa para si M. Thank you, Ayan. Noeline. So dahil mukhang sabi na, grabe naman yung usapan ng dalawa na yun, sobrang dami naman. So Hindi, siguro, totoo din. Kapag mag-uusap kami po ng Mina, sobrang yung maliban sa chismis talaga, yun talaga yung mukha lang po kaming talagang hindi seryoso sa buhay, pero Pero kapag mag-uusap talaga, if given a chance na makausap nyo kami talagang, same same mind, grabe same yung thoughts. usapan po namin. Siguro inabot kami ng 11, ganyan. O hindi Minsan umaga. Ayan, so baka yung mga gusto ko pang pasalamatan, ayan, CM, bago tayo magpaalam or mga Ay, si Ate shoutouts. Mildred daw. Grabe na ang wisdom bars from these two. Thank you, Ate Mildred. Even Ate Mildred, sobrang ma-wisdom yan. Pag nakausap mo yan, talagang mababago yung buhay mo. Life-changing, no? Oo, life-changing talaga siya. So, ayun, hindi ko na alam kung makikita ko lahat. Oo, pero ayan, batiin mo lang sila lahat in general. Yeah, binabati ko po kayong lahat. Sana po ay mabati po kayo. Charas! Dahil medyo... Hindi po. Hindi, pero guys, basta laban lang sa life. Parang, basta wag niyo ako tingnan parang, ay, ito mo, isang to, parang ibang tao. Hindi, girl. Parang lang siya. I'm just a normal girl. Oo. Kumbaga, parang guide lang din talaga po. Guide lang. Yeah. Kumbaga, hindi naman siya yung standard na, parang ganun. And thank you so much po. Thank you so much for inviting me. Kasi talaga iniisip ko, sabi ko, ate, mawag ako sa ate ko, kinukuha ko ng mag-guest daw, ganyan. Tapos sabi ko, sumakses na ba ako, mga ganon. Tapos sabi niya, syempre, you have the qualities naman, girl. Oo. Inassure ako talaga ng ate ko kaninang maga. Actually, hindi gusto kong sabihin sa'yo talaga na i-affirm talaga na you have the qualities talaga na magtagumpay sa buhay. Yun po yung lagi kong Amen. sinasabi sa kaibigan ko na to na I'm rooting for you talaga sa success sa buhay talaga. Parang Nakikita depression ko ako talaga. pag hindi ako Oo. successful sa life. Hindi naman when it Isasama comes ko to, kayo, isasama kita. parang ganun. Parang nakikita ko yung mga qualities talaga din. Kaya sabi ko, hindi naman talaga necessary na, alam mo yun na talagang sobrang successful na kung bakit ka nag-guess. Kung parang you have the qualities and the aura. Alam mo lahat, ganun. Thank you po, face God po. Grabe. So, ayan. So, maraming salamat for, sa tawag doon, sa pag-accept ng offer. Pag-accept ng offer. Thank you po. So, next time, concert naman. Ay, oh my God. Pero thank Production you po. manager. Pero thank you po for inviting me. Happy ako na nakapag-share ako at least, di ba, mga simple things, ganun. Ayan. So, salamat po sa ating mga Radyo Agri at sinamahan niyo kami sa isang oras ng makabuluhang kwentuhan, syempre. And tawag doon, sana ay marami po kayong tawag doon, nakuhang aral din or marami kayong realization after this morning session with CM. Ayan. So,
ayan. So, hindi na napatagalin dahil overtime na po kami. Uy, dahil... pero ako din, magti-thank you din ako. Yes. Go Thank ahead. you sa mga, dito, sa mga nagsusupport sa akin dito. And sa'yo, thank you din. Kasi Yes, sobrang, yes. sabi ko, okay, panatag ako sa, sa magiging usapan. Kasi ikaw, ganun. Sayang si Ate Jonah. Hindi siya. Actually, naantay niya nga to. Kaso nga, may urgent na So, ganap. yun din kasi alam kong, grabe, ma-wisdom to. Siyempre, iba yung level kasi niya sa atin. So, parang, Ate Jonah na yan. So, ganun, may ganun ako attitude na nagro-root ako din. Yung parang nilalaanan ko talaga yung time. Yung other people na makaka-help din sa'yo. Yes. Yun. Tsaka ito Kaya na, thank you thank you sa life. Yes, thank you din for giving time. Kasi di ba sabi ko nga lagi, ang hirap kasing tawag doon, ang hirap nung time. Ang hirap kumuha ng time, magbigay ng time. Kaya I appreciate those people na naglalaan talaga ng time. And can make time. Ayan. So, wala nang mabatiin? Wala na. Sana bati-bati na sila. So kami po yung magpapaalam na para sa morning kwentuhan. Muli kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganahan para sa bayan. Muli, I am Lloyd. I am CM. And bye for now. Bye Thank you po for listening and Thank you so panonood. much po.